Gusto niyo bang marinig ang Kapalpakan number 1. Kung sabihin yung, baka man nanay ko. Short message para sa taong iniwan ka. Ay, ako magtanong sa'yo niyan. Ako. Ano natin? Ako, kunyari ako bumunot. Umupo kang maayos, bubunutin ko. Nakarma sa tanong yan. Kuha mo yung chini, na-record mo yun. Okay, good. Uy, parang ang harsh nun. Dapat sasagutin mo dalawa. Scam nga to eh. Hindi yung mga ganitong tanong yung in-expect ko. Ay, sorry. Ay, sorry. Mali. Bawal pala yun, no? Anong song ng... Si Raul itong host ng Late Lang Talks. Nagbabalik po ang inyong likod, Andrea, ang inyong host para sa Little Talks. Bago ko po i-introduce ang guest natin for tonight, sa mga hindi pa po nagsusubscribe at nagpa-follow sa mga accounts namin, subscribe niyo po kami sa YouTube, Little Talks CA, sa Instagram, at Little Talks CA. For our guest ngayong gabi, member po siya ng Call and Seek. Nag-international student din siya dito, pero ngayon working na siya and she's an artist. At bala ko magpaturo sa kanya. Si Pearl Cubarol. Hi, kamusta ka naman? Okay lang. Sa anong aspeto ba? Sige, simulan natin ano yung mga pinagkakaabalahan mo dito sa Canada. More on work. Tapos, konting fun. Konting fun. Konting passion. Konting passion. Okay. Simulan natin sa work. Ano yung work mo? Nag-work ako ngayon sa isang mining company and yung work is more of commodity trading. Ba't pwedeng pa-expound? Yun na nga ba sinasabi ko eh. yung follow-up question. Para sa mga nag-ano, hindi lahat ng guest dito is alam nila yung questions. Kasi minsan, pag nag-i-invite tayo ng guest, magtatanong sila, ano ba yung mga possible questions? Ako, ang ginagawa ko, like, hindi, ganito lang, ganyan, kunwari. Tapos, syempre, hindi natin sasabihin ko ano talaga yung random. Kasi hindi na siya magiging authentic kapag, di ba, pag pinrepair mo na agad yung sagot. Di ba? Sabi nga niya kanina, may pinrepair kaming Q&A, and then sabi niya, scam daw. Scam talks na daw ito. Hindi na ito little talks. Hindi naman. Para lang authentic tayo, di ba? Yes. Okay. Going back. Ano ngayon? Expound yung sa work mo. Commodity trading. Dito. So ano siya, it's more of like, when you say trading, it involves like buying and selling. Pero yung tinitrade namin is raw material or something related to products ng mining or metals. Diba? Wala, parang ngayon lang ako nakamit ng yung may mga work na ganyan. Pero yan na rin yung work mo sa Pilipinas dati. Yes, before. Parehas. Diba? Sabi ko sa inyo, mayaman ko. Nagmimina ng ginto. Chismis lang po yun. Nagmimina ng ginto, girl. Ito na to. Yeah. Ganun ba kadali para sa iyo na makahanap ng halos same profession nung paglipat mo dito? Kasi 'di ba, usually yung mga kasi ba international student ka, usually hindi same field yung napupuntahan dito. And ikaw, sabi mo, yun din yung nakuha mo, like halos same din. Na parang mining din yung sa related pa rin sa metals and mining na industry. Metals and mining na industry doon sa Pilipinas. And then dito ganun din. Parang gaano kadali sa'yo or gaano kahirap sa'yo bago mo nakuha yung work mo ngayon? Hindi rin siya siguro naging madali, but I think nakatulong yung experience ko sa Pilipinas. Actually, hindi ko talaga in-expect na makakuha ko ng work na related pa rin sa kung ano yung field ko sa Pilipinas. But then, nung pumunta ako dito, I just tried my luck na mag-reach out sa isang company, which was the mother company nung pinag-workan ko sa Pilipinas. And then, someone from there recommended me na, pwede ka mag-work dito, ganyan. So, with the help of that recommendation, nakapasok ako sa company na yun. And luckily, I think it's not usual for the companies here na mag-accept ng student. Like, to have like a corporate job
tapos at the same time, part-time ka lang given a student. So, parang for me, that time, parang nagtiwala lang sila sa akin na kaya kong gawin yung work kahit student ako. Parang ganun. So, given din na yung nag-recommend sa akin is kilala ko siya and then alam niya kung paano ako mag-work before, I think that helped me din. Oo, napaka-importante niyan. Kaya nagmamatter palagi yung kung saan ka nagsisimula, di ba? Kasi naalala ko, nung nag-apply din ako sa isang company dito, syempre, ilalagay mo kung ano yung background mo, di ba? Huy, totoo yan, tinatawagan talaga kung sino yung reference mo. Kasi yung sa akin, tinawagan talaga yung dati kong work. Minsan, merong nag-fake niya ng experience mo, di ba? Kung, syempre, tatanong ko paano yung way mo magtrabaho, kung okay ka ba. Good thing is, kung yung performance mo, alam mo na okay, hindi ka kakakabahan, hindi ka mag-worry na parang confident ka na i-refer ka sa iba. Yung for you, ano yung difference ng work sa Pilipinas tsaka dito? Na ginagawa mo? Actually, totally magkaiba siya. Pero same industry pa rin. But then yung work ko sa Pilipinas is more involved ako sa operations ng planta. Kasi ano siya, engineering ako doon. So, alam ko yung mga process or ganyan, more on technical. Tapos, more on sa production, ganun, related. Tapos pagdating ko dito is more on like commercial na siya. So, More on corporate? Very corporate na yung work ko ngayon. Although, although same industry pa din, pero yun nga, ano siya, less na yung involvement ko sa like actual operation ng planta, like production. More on, nandun na ako ngayon sa support kung paano magsusupply ng raw materials for this, ano. So, masasabi mong mas madali yung work mo dito kaysa sa US? Ayokong sabihin. Pero parang, oo. Sorry po sa company niyo dati. Hindi mo naman ninanap. Yeah. Okay. Actually, oo. Mas gusto ko yung work ko ngayon compared before. Okay. In terms of like, although kahit saan naman sigurong work, may iba-ibang stress or something. It depends. But the level of stress I have right now, I think it's better compared to before. Okay. Mas okay. Huwag na po kayo ma-offend sa mga makakapanood. Mga dati kong boss. Okay. Okay lang yan. Experience lang. Sharing. Pero kumusta naman yung yung lifestyle mo, lifestyle and experience mo, yung span ng pag-stay mo dito sa Canada as a student and then as a professional? When it comes to like routine, yung sa dati kong work, kasi siya parang isolated and very remote. Kasi andun kami sa site. So kung saan yung planta, doon din kami nakatira. So meron kaming housing doon. So yung community namin is parang nag-evolve lang sa mga ka-workmates namin. So let's say, uuwi ako, makikita ko yung ka-workmate ko. Papasok akong work, makikita ko na yung ka-workmate ko. So like 24/7 para magkasama kami. So yung namin, lumalabas lang kami ng site or like sa housing if like kailangan pumuntang town, bibili ng foods or gustong hangout sa somewhere na city, kung gusto mo walwal, ganun. But more on like, kasi siya, kung focus, nung before, very focused ako sa work. So, most of the time, andun lang. And then, pag may mga vacation, doon nga kami nakakapagbalwal, pumupuntang ibang-ibang place, like, kunyari Palawan, pumuntang Cebu, magbi-beach, ganun. Although, may mga naman with friends during weekends. Pero yun nga, yung community namin is parang... Yun lang. Itong mga tao yung mga kasama ko. So maraming ginto sa site? Walang ginto. Wala ko sabihin eh. Kasi siya, hindi siya like mining na... Ginto-ginto, iba-ibang materials. More na siya, nagpa-process na sila nung product ng mining. Oh. So yung finished product doon is metal form. Metal form. Yep. Bukod sa work, kasi di ba, bukod sa profession mo, isa ka ring artist. Saka member siya ng Sofia and ng Call and Sick at ikaw ay? Pag pianist kasi parang masyadong professional. So keyboardist na lang, para low-key lang. Low-key lang, oo. Keyboardist. Kaya hindi naman sa Pilipinas talaga, mahilig ka ng tumugtog? Yes. Actually, yung first instrument na na-learn ko talaga is guitar. Then later on, parang nag-YouTube, ganun. Pero nung pagdating mo dito, hindi ka pa nag-music noon? Yung mga baguhan ka pa lang dito sa Canada? Hindi pa. Parang parang focused ako noon na makahanap ng work. Later na lang yung parang yung mga hobbies ko, like itong music. Nung parang
confirm ko na, carry ko. Carry ko, Hindi ka ganun ka-confident? kumanito kahit ano may work, ganun. Okay. Kasi Pero confident ka na that time na ano talaga? Hindi Pero sa rin. Pilipinas hindi ka tumutugtog like nagpa-perform? Ay, hindi. sa stage? Mga lang, cover-cover sa kwarto. Talaga? Dito ka lang talaga nagpa-perform? Yeah, kasi ngayon sa work ko din dati, nasa ano lang kami, remote area, nasa site lang kami. So, wala kami sa city, so no ways of like, Ngayon meron mga na. ganitong, Parang nagiging outlet mo na siya ngayon, di ba? Kasi dalawa yung ano mo, di ba? unlike dito na ano like city, city life. In demand po si Pearl. So sa mga ano dyan, viewers natin dyan, mga netizens, abangan nyo siya. May mga lalabas silang music video and bagong release na song ng Colin Sick and ng Sofia. Meron kalalabas lang, pero hindi ko alam. Flow ba yun? Sige. Baka mauna pa yung lumabas before ilabas to. Oo, kasi baka abutin doon ng mga ilang... Ano yung pinaka-unforgettable experience mo dito sa Canada simula nung dumating ka? Siguro yung first winter. Ano yun natin? Gawin natin in one positive, pinaka-magandang experience. Yung pangalawa, yung pinaka-worst. Diba? Ngayon ko lang ito naisip ha, hindi ako prepared. Pinaka-worst? Pinaka na, worst pa, diba? Pinaka-worst. Pinaka na, worst pa. Para mas marami ka dun sa Doon worst. tayo sa ano. Yun nga, yung daming ano eh. Di ako ready Scam to eh. Kasi si Pearl, hindi yan basta pumapayag sa interview. Kaya sabi ko, hindi ganito lang pag-uusapan natin. Kasi hindi siya pupunta kung sasabihin ko lahat ng topic, di ba? Scam talaga to. Welcome to Scam Talks! Yun nga, yung first winter experience. Ang lungkot ng winter dito. Diyos ko. Oo, kasi nga nung dumating ako dito, yung tinirahan ko, dalawa lang kami nun sa apartment. And then most of the day, like daytime, like weekends, nag-work siya, ako nasa bahay lang. So, parang ang quiet ng lahat. Tapos wala pa akong banda nun, wala pang like other hobbies ko like badminton or something. Yung ginagawa ko lang nun before is more on school and yung unang patak ng snow ang ganda. Pero habang tumatagal, mas lalong nakakalungkot. So, yun, yung parang, dami kong na-miss nun, nung time na yun. Kada yung may isip, no? Yung dami mo maiisip, like yung family ko, like yung mga friends ko, yung buhay ko dati sa Pilipinas and everything, ganun. So, yun yung parang naging din sa akin. Naging trigger sa akin to meet new people, like yung sa banda. Na-meet ko sila actually dahil parang yun yung naging trigger point ko na I need to, kailangan ko lumabas para kasi ang lungkot nga ng winter. So yun, nag-start ako ng magbanda and then nagbabadminton. Ang lamig-lamig pa nun, lumalabas na akong bahay para lang. Yun. So, parang yun, yung mga siguro worst kasi parang yun nga. Maganda yung winter sa simula, pero habang tumatagal, Saka totoo yun, di ba marami din nagsasabi talaga na, nung una hindi ko pa na parang nakaka-depress daw yung winter dito. Pero legit talaga, kahit kanino may tanong, I don't know, kasi kung meron naman na hindi, ang strong naman nila. Pero para sa atin na mga nag-migrate dito, parang nakakalungkot talaga. Lalo kung hindi ka naman dito, kung hindi ka naman dito talaga lumaki, di ba? Okay, yung naman, pinakamaganda. Like, Pinakamaganda. yung marami ka ng pera. Sana matotoo yan. Kulang pa to. Pinakamaganda. Wait Yung may lang. trabaho na ako, marami na akong pera. Ano ba? Siguro nung natanggap ako sa work. Okay. Kasi hindi nga, di ba, mahirap Yeah, unexpected yun. As in like, very unexpected. Actually hindi ko na, yung pag-reach out ko dati sa kakilala ko is hindi siya like, naghahanap ako ng work. Parang sinabi ko lang sa kanya na, oy, andito akong Canada. Tapos yung answer niya pabalik is, gusto mo ng work? So, hindi talaga ako nag-reach out for work. Sinabi ko lang sa kanya na, ay, andito akong Canada, ganyan. Kaya kung para sa'yo kasi talaga yan, para sa'yo, hindi mo kailangang ipilit. Yeah. So, yung yung answer na yun was very unexpected. Tapos nung sinabi niya, pwede gusto mo ng work, we can hire you, something ganyan. Sabi ko, pwede pala. Sabi ko, student lang ako, tapos limited yung hours. Then sabi nila, we'll find a way, parang ganun. So, parang very unexpected na parang isang ganun na solve lahat ng problema ko doon. So, yun. Siguro so, magaling ka talaga. Hindi ka naman yung re-recommend kung hindi ka magaling. Hindi ko alam. Napaka-humble naman ito. Hindi ko din alam. Dami ko din mga kapalpakan, lalo na sa buhay. Gusto niyo bang marinig ang Kapalpakan number 1.
And hindi pa siya ready i-disclose ang mga practical sa buhay. So, focus tayo sa positive side ng life. Yun yung ano. Pero ano yung naisip ko lang, yung recent discovery mo about yourself. Sorry, ngayon ko lang ito naisip, hindi ako prepared. Recent discovery. Like, for example, ako, may mga bagay pala ako na kayang gawin on my own. Na ngayon ko lang siya na-discover, ngayon ko lang siya napatunayan na, ay, kaya ko pala. Parang ganon. Actually, mahilig akong mag-explore eh. Like, ayokong, like, idol ako. Yung kinento mo kanina na ayaw mo nang wala kang ginagawa. Parang ganon din ako. Like, ayokong nasa bahay lang ako. If ever nasa bahay man ako, dapat may ginagawa akong something productive or something efficient. Recently, nag-explore ako ng, stocks trading. Iba yung commodity trading. Oo. So, ito is more on stocks naman. So, I think it's, kasi sa edad natin ngayon, kailangan natin mga investments, ganon. So, ina-explore ko yung side na yun to have like, passive income on the other side. Sabi ko sa inyo, sa payaman to, sinasabi ko sa inyo. Oh, Alam mo, isa sa advice na binigay sa akin ni Pearl nung nag-cottage tayo, di ba? Anong advice yun? Money can be earned! Money can be earned! Paulit-ulit siya. Under the influence of ano po yun? Oh, yeah. Pero doon ko rin yun sa'yo nakuha actually. That time, yun din in-advise mo sa akin. Ay, nakatulong pala ako sa'yo Oo, noon. dahil, thank you. Girl. Diba? Kasi diba sinasabi mo na parang hindi magano ka, tinatanong kita. Tapos nag-chat pa ako sa'yo after. Pero yun nga, sinabi mo na parang dinadivert natin yung sarili natin sa ibang bagay. Which is nakakatulong talaga yun. Ngayon, tinatry ko yung best ko maging productive all the time. Ipapahinga ko na lang sana. Hindi totoo. Uy, magpahinga ka din. Deserve mo yun. Hindi, yung tulad ito, ito, today lang yung pahinga ko, pero gusto ko may gagawin pa rin ako. Yung parang ganito, para maging productive ka. Tsaka make sure din naman na yung gagawin mo is something na nagpapasaya sa'yo. Yes, nag-e-enjoy ka. Kahit yung pahinga mo na lang, gumagawa ka pa rin ng something, at least masaya ka. Yes. Kasi hindi mo mapipil yung pagod pag masaya ka sa ginagawa mo. Kahit exhausting siya or intensive yung effort na kailangan gawin. More on passion, but as long as happy ka, go lang. Yes. Di ba mga advice kay Pearl? Di ba? Hindi mga, yan. Wala pa po yung Kulang yan ng mas malala yung mga advice na makukuha mo kapag meron ka yung ganyan. Tubig, pag meron tubig. Tubig. Wala kaming tubig dito eh. Anyways, punta tayo sa segment bagong segment ng Little Talk. So, Yung scam eh. Explain ko lang ng mabilis. Simula nung ni-relaunch namin yung Little Talks, meron kaming palaging, after interview, meron kaming iba't ibang segments. So, nagsimula kay Ryan, kay Kyle, meron kaming ginagawa after ng interview. So, today, meron tayong Q&A na pinirepare ng ating team. Ng aming team. Ang dami naman yan, be. So, bubunot lang tayo. Siyempre, ano mo. Wala namang tama, wala namang maling sagot. Depende kung ano. Okay, ready ka na ba? Game! Charot Game na! Okay. Ikaw muna. Scam talaga to eh. Kasi very cautious siya sa mga questions. Like, tatanong sa kanya. Siyempre, di natin sinabi kung anong laman ito para alam mo talaga kung ano yung sasagot niya. Right? Sige. Okay. Try natin sagutin yan lahat. Madali lang naman to. Very light questions lang. Sure kang light? Oo. Baka umiyak tayo yun mamaya. Hindi. Eto, napakadali nito. Pera o pag-ibig? Bayong, pero... Safe answer. Ano? Pag-ibig. Safe ba yun? No, we answered because money can be earned. Ang ingay ko. Gamit ko. Pag-ibig. Pag-ibig yung sagot niya, mantalang sabi niya lagi sa akin, money can be earned, money can be earned. Anin mo daming pera kung walang mamahal sa'yo? Ang sakit. Aray. Diba? So, pag-ibig. Bakit iniisip ko ngayon pera? Parang, ngayon ko na-realize, mas kailangan ko ng pera kaysa pag-ibig. Kailangan natin both. Kailangan natin both. So, ikaw, pag-ibig. Sa lahat ng situation na nangyayari ngayon sa life ko, parang mas pipiliin ko ngayon. Sorry, pera. Parang hindi pa ako pang pag-ibig. Pag-expound, bakit ayaw mo ng pag-ibig ngayon? Mas kailangan ko ng pera. Please. Rason, bakit masaya maging single? Sana all. Bakit?
Bakit di ka na masaya? Bakit? Masaya ako! Mahirap masagutin yun? Di ba sabi ko sa hindi ako prepared eh. Masaya ako. Paano? Wait lang, inisip. Ba't nag-relapse? Okay. Masaya maging single kasi magagawa mo lahat ng gusto mo nang walang restrictions, wala kang pagpapaalamanan, like lahat okay lang, ganun. Like, mas may freedom ka, for me ha. Pero depende kasi sa mga partner yun eh. Meron namang ibang partner na hindi naman ganun kahigpit, di ba? Yeah. Parang maling relasyon yung napasok ko. Baka maling tao, charot. Mali pala. Di ba dapat nito? Oo nga, mali nga ata. Ano ba? Yun yung reason ko. Like, mas may freedom ka for me na magawa lahat yung mga bagay na gusto mo. Ikaw? What ikaw? I think it's the same, parang same lang din. Feeling ko tama din naman kasi mas na-enjoy ko talaga yung single ako kasi ako na yung may mas control ng oras ko. Wala akong kailangang isipin na ibang tao. Kung gusto kong gawin to, I can, like, mag-decide na ako, then go. Yes, Like, diba? iba yung freedom na pwede mong gawin without considering others. Ganun. Pero kung consider mo rin, depende. Pero ngayon nga, single ako, so wala akong masyadong kinoconsider or something. And mostly naman mga gawa kong mga pang-single activities. Ganun. Parang, ang hirap mag-filter ng sagot. Saya nga. Di ba, direct? Masaya to. Okay. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? Ha! 7 or 8? Bakit? Ano yung 2 or 3 na naiwan? Ano to? Partly nami-miss ko yung family ko sa Pilipinas. Never pa ako nakauwi after ko nag-land dito. So, Okay. magiging 10 yun pag nakauwi akong Pilipinas. Okay. For vacation. Charot. Answer accepted. Okay. Ikaw, ano ba? Ano ba yung ano mo? 7. 7 din. 7. Same. Ginawa na. Copy paste! Copy paste. X-on mo nga, bakit 7? Kasi nga, ang dami pa natin gustong, masaya naman. At least mas malaki pa rin yung portion na mas masaya ka. Siyempre, ang dami nangyari and nag-heal ka pa and may mga bagay na tinatry mo pa i-solve until now. Pero, mas okay ako ngayon. Yung isip ko, yung pagkatao ko is mas okay ngayon compared sa cottage. Few months ago. Few months ago. Hindi nyo alam. Ako naman po yung magtatanong kay Andrea. Short message para sa taong iniwan ka? Iniwan mo? Or ano ba? Grabe ka. Paki-clarify lang kung alin doon. Hindi ko nga din alam eh. Iniwan ba? Iniwan ko ba siya? Iniwan ka. Yun. Oh, okay. Ako na naman lagi ko. It really hurts. What happened? What happened, Bella? What happened? Sige, expound mo, Bella. Fire review. Uy, mamamalat na ako kakatawa. Short message. Ganong short. Pwede bang thank you na lang? Thank you. Huh? Short yun. Very short naman nun. Thank you for making me realize na I can do anything without you. Mas Na-record yun, no? Madali lang to. Easy. Sumuko siya o sumuko ka? Sumuka. Sumuka. Sumuka ako. Pwede ba yun na lang? Parang mas okay yung sumuka. Sumuko siya o sumuko ka? Feeling ko both. May nauna lang sumuko, tapos sinundan nung isa. Hindi naman kasi talaga siya mag-work kapag may isa sa inyo sumuko. Merap yung isa lang yung laban ng laban. Oo, Day. Ba't mo pa Tapos ilalaban? yung isa suko ng suko. Paano pa yun? Ang hirap naman nun. Isa ka na lang sa... Hirap pumasok sa isang digmaan na ikaw na lang ang lumalaban. May ano pala yun eh. May laman. Okay. Ang dami Okay. pala nito, boy. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10, 11. Ha? Wait lang, isipin ko lang. Nagduda ka sa sarili mo ngayon. 10. Hindi pa sure. Alam ko, loyal ako. 11, 10. May ano sila yan. Ano ba yung difference ng loyal tsaka faithful? Oo, no. Oo nga, no. May narinig ako example dati before na yung ano daw, yung pag-loyal. Example, may gusto kang food. Maraming food. Tinry mo.
Pero kahit anong gawin mo, yung ito pa rin yung babalik-balikan mo kasi loyal ka. Pero na-try mo yung iba. Oh. Yun yung loyal. Pag faithful, feeling ko pag more on siya, kahit marami diyang option, ito lang talaga. Yung mga mas temptation, malalim. ngayon maraming option, pero yung pinipili mo, ito pa rin. Hindi ka titikim ng iba. Mas malalim talaga yung faithful. Yeah. Dapat ang mahanap na ma-manifest na relationship is faithful. Kaya kung nakahanap na kayo ng faithful sa inyo, sobrang blessed nyo. Complete the sentence. Sana paggising ko. Nanalo ako sa loto. Girl, yan din iniisip ko! O di ba, kailangan natin pera these days. Okay. Mahal mo o mahal ka? Mahal ka. Mahal mo. Parang ang sarap magmahal kapag mahal mo. Ano? Ay. Bubo na sagot ko. Wala akong masyadong masabi pag mga ganyan, pero parang feeling ko mahal mo. Di ba? Sa akin is at first, mas gusto ko yung mahal mo. Pero later on, na-realize ko, mas gusto ko yung mas mahal ka. I Kasi think feeling ko, parang most of the time, mga babae, nire-reciprocate nila yung love na binibigay sa kanila. So, as long as love ka ng taong yun, yung girl, pwede mo lang siya i-reciprocate. And then, it will flow, like ganun. Baga natututunan din naman mahalin kapag grabe din yung pagmamahal na ibibigay sa'yo ng isang tao. Yeah. Yeah. Tsaka, I think, yung pagmamahal is kaya mo siyang matutunan. It doesn't start like instantly, ay, mahal ko na siya. Yeah, totoo. No. So, yeah. Para sa akin, parang mas gusto ko na yung mahal ka. Natuto na to. I think na-realize ko parang kapag yun na yung pinili mo, feeling ko natuto ka na from something na pinagdaanan mo. Feeling ko lang ganun. At saka, laging nagro-root yan sa respect mo dun sa tao. Diba? Like, lagi kailangan mo muna yung respeto mo bago mo sabihin na mahal mo or what. Sabihin mo mahal mo, tapos may ginagawa palang kalokohan, so nasa na yung respeto dun? Sinabi mo po mahal mo, nagloko ka naman. Alak ba yun? Anyways. Next question. Huling kantang nagpayak sa'yo. Hindi siya popular song. Yung title niya is Unlearn You. Unlearn you? I wish I could unlearn you. Forget all. Pang move on siya na song ba? Search mo yun by Ken and T. Ang ganda ng boses nito. Low-key. Basta search na lang, endorsing yung artist na yun. Hindi pa siya masyadong popular, but yeah. Pakinggan niyo yung kanta. May explain nung kanta yung yung nararamdaman ko. Ikaw. Huling kanta na, hindi ko alam Ay, ang sa'yo pala title, yun. pero naalala ko, huling umiyak ako sa kanta is worship song. Ay, dapat yun yung sagot ko, no? Basta hindi ko alam yung title, pero parang, basta worship song siya nung Sunday, na parang grabe yung na-overwhelm yung feeling ko, yung pagka-grateful ko sa mga nangyayari. Parang ganun. Kaya naiyak ako. Ay, na-try ko na din yan. Like, may one time na nagsimba ako noon, college ako. Like, nag-pray lang ko, tapos bigla akong umiyak. Diba? Minsan nakakaya ka talaga. Masaya. Try nyo. Let go or hold on? Let go. Let go and let God. Ah, ganda na. Diba? Copy-paste. Sige. Pero, depende. Kung alam mo na minsan, hindi, kasi depende sa sitwasyon eh. Yung Yeah, I hold think, on. yeah. What if super importante ng bagay na to sa'yo, kaya kailangan mo mag-hold on? Pero, lagi mong iisipin kung worth it pa ba, di ba? Yeah. Pero kapag alam mong wala naman na, ikaw na lang at hindi na siya nagmamatter talaga sa'yo o sa buhay mo or talagang puro burden na lang at sama ng loob at, let go na. Hindi mo na mapipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat para sa'yo. Cheers! Invisible alak. Ikaw? Depende din sa situation. Kasi, like, meron din kasing mga, like, married couples na may mga anak. Yeah. Yung iba, mas pinipili nilang mag-hold on dahil sa mga bata. Oh, lalim nun. Totoo yan. Kung wala namang ibang maapektuhan, better na let go na lang. Siguro kung married ako or something ganyan, Kailangan ko. i-consider na ibang tao. That's true. Ganda nun. Hindi ko na, kasi sarili ko lang inisip ko minsan. Joke. Kaya let go ako ng let go kasi ako lang naman yung nasasaktan.
Taong huling nagpasaya sa'yo. Ha? Tao? Tao? Hayop na lang. Pwede rin hayop. Baka kinukonsider mo siya sa... Tao? Ngayon, tumatawa tayo. Okay. Same Latest, answer. most recent yun. Oh, sige. Same answer. Okay. Next. Ako bubunot. Past, present, o future. Why? Past, present. Kailangan mong mag-enjoy kung ano yung mga nararanasan mo ngayon, yung mga bagay na meron ka ngayon, at yung time na meron ka ngayon, kailangan mong i-maximize kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari bukas. And yung past kasi, tapos na yun eh, natutunan mo na yun, kailangan ina-apply mo na siya sa present. So ang pinaka-importante ngayon is yung present, kasi ito yung magdidictate kung ano yung magiging future mo. Ganda nun ah. Diba? Hindi, pero ikaw, past, present, or future? Feeling ko itong tatlo. Mahalaga siya lahat, no? Feeling ko mahalaga silang lahat. Pero para sa akin, present ang pinakamahalaga. Ikaw? Ang akin naman is, live at the present, learn from the past, and prepare for the future. Yes! Yun ko lang naisip din yun. Pero feeling ko, importante yung magkasama sila. Kasi yun yung bubuo ng kung ano ka at kung ano yung gusto mo. Yeah, that's true. Yun nga, tulad nga ng sabi ko, yung present ang magdidictate ng anong magiging future mo at ano ka magiging, di ba? Wala pang alak yun. No? Okay, wala I think pang may alak yun. From 1 to 10, gaano ka karupok? Ha? Wait lang. 11. Uy! Hindi ah! Hindi. So, marupok, sa pagkakaintindi ko to ha, sa pagkakaalam ko lang, ewan ko lang, tama nyo ako, mali ako. Yung parang, for example, nag-break kayo nung jowa mo, tapos konting suyo lang niya sa'yo, Ay, sana all sinuyo. okay ka na. Hindi ko sinasabing... Kaya hindi ko talaga makarelate. Hindi ako sinuyo. Konting suyo lang sa'yo, okay na kayo ulit. Kahit malaki pa yung ginawang kasalanan sa'yo, parang ganun. Yung marupok, di ba? So, ikaw, may ganun ka. Ay, minsan torn ako kung marupok ka ba or mabait ka lang. Oo nga, no? That's why. That means marupok ka. Yung ibig sabihin, marupok ka. Kasi nagiging mabait ka sa, alam mong may mali nang ginawa sa'yo, nagiging mabait ka pa. Ako, guilty ako dyan. Ako, parang torn ako nga eh. Parang feeling ko hindi ako marupok, maging mabait lang ako. Kaya Kasi- mas pinipili kong mabait nga lang ako, hindi ako marupok. O sige, ayaw niya ng marupok. Paltan natin ng mabait lang. Ano ba dapat, mabait o marupok? Siguro mababago din yan in the future sa mga next relationship. Yeah. Best way para makamove on. Kasi, Hindi, best way para makamove on, i-divert yung attention mo sa mas mahalagang bagay at magagandang opportunity na nasa harapan mo. Ang hirap mag-move on nang walang pera eh. Ay, totoo yan. Kung gusto mo uminom, wala kang pambili alak. Binaranasan ko yan. Gusto mo mag-travel, wala kang pera. Oo. Ano pa ba? So, magtrabaho ka. Magtrabaho ka na lang. Best way yun din. Oo, at Like- least naging productive ka, nag-earn ka. I-google mo yung oras mo sa ano. Yeah, something that will make you busy. Ganun. Magpaka-busy ka lang. Complete the sentence. Ay, ang haba nung line. Tama nun lang. Wala sanang Wala sanang. blank. Complete the sentence. Wala sanang. Wala sanang taong nagugutom ngayon. Tama. Eh, sa iba na ba? Wala sanang taong manloloko. Next. Hashtag ng buhay mo ngayon. Ano, yung sinabi ko kanina, hashtag let go and let God. Wala ko maisip eh. Alam ko na. Gawan mo nga ako ng hashtag para Hashtag money can be earned. go with the flow na lang siguro. For now. Yan yung life Yeah, niya. I think so. Hashtag go with the flow. With Pearl. Yes, last. Ay, ang ganda ng last. In fairness, natutuwa ako. Sure na ba yan? Pang happy ending? Oo. Oh? Pang happy ending. Huling hiling na tinupad ni Lord. Ang ganda. Diba? Hiling. Kasi parang sinabi ni Lord, anong wala akong tinupad sa hiling mo? Nagdadasal ka ba? Yung mga hiling ko is more on thankful ako pag nagpe-pray. Ikaw na muna. Siya na muna. Ako, meron ako isa very recent lang. Ito, pinag-pray ko talaga.
Sige, ano yun? Yung short film ko. Unwritten, makapasok. no? Unwritten. Unwritten. Pero ko yun, sabi ko, hindi ako mag-celebrate ng birthday, hindi ako mag-ano, Lord, ipasok mo lang to sa festival, and maging okay lang yung output nito, okay na ako, gift mo na sa akin yun. And binigay niya. Ito yung last, na talagang super thankful ako. Yun lang. Very, Huling hiniling na binigay ni Lord. trabaho. Trabaho, yun. Workaholic talaga to. O kasi kung wala akong trabaho, my God. Ang hirap ng buhay, be. So, trabaho. Yeah, I think more on sa work. Kasi kung hindi talaga dahil sa work ko ngayon, malabong makapag-continue ako ng banda, malabong magawa ko yung mga hobbies ko, or like, kung ano yung mga free time na meron ako ngayon, hindi ko pwedeng gawin yun pag wala yung work ko ngayon. Nice. Okay. So I think yes, it is. Yes. Thank you so much. So, yun na yung aming segment. Hindi ko alam kung anong tawag sa. Ano ba yung direct tawag sa segment natin na yan? Ang dami nun, Ang dami compared nun. sa main. Actually, pinadamihan ko para may backup lang, para di tayo maubusan. Hindi ko naman expect na hahaba tayo ng ganito. In-expect ko lang mga 30 minutes ganito. Pero fun siya actually, no? I mean, for me. Na-stress siya kasi hindi niya alam. Tinatanong niya ako, ano ba yung mga possible questions? So, ganito lang, pero di niya alam. May prepare ang team na questions. Mga scam questions. Scam question, which is okay naman, di ba? Thank you so much for your time sa Little Yes, Talks. thank you Nag-enjoy din. ako. Ako din nag-enjoy. I really appreciate it. Sana Copy hindi paste. ka madala kahit sabi mo scam talks to. Scam talks. So yun, ano yung mga abangan ng mga netizens, sa yung mga upcoming projects mo? Kala mo na may fans tayo. Support niyo po yung band namin, Colin Sick and Sophia. Sophia is releasing a new song this week entitled Flow. Release date is May 28. And then for Colin Sick, we will be releasing some songs this year. And then ano pa ba? May upcoming show din yung Colin Sick for Fun Philippines Festival. So yeah, support niyo yung band namin. And then ano pa ba? Yun lang ata. May last question pa, pahabol. Diyos Lagi ko. ko itong tinatanong sa mga guests ko, huling questions. Ano yung bagay na pinaka-grateful ka ngayon sa point ng buhay mo? Something na very grateful ako, it's the people na andito ngayon. Like, kasi dumating ako dito, wala akong kilala, wala akong family, wala din ako. May friends ako pero nasa ibang city. But here in Toronto, wala talaga. So, I'm thankful of the friends that I have right now na parang naging pamilya ko na din. So, yun, sa mga band friends, badminton friends, and my Bisaya friends. So, yeah, I think they were like the core people na napupush sa akin na keep going kahit gaano ka, yung life dito. Wow, that's Yes. so nice. Thank you. Yes, Oh, very yes! nice. Thank you so much. Thank you, Pearl. And yes, sa mga netizens dyan, sa mga viewers natin, don't forget to like, subscribe, and follow sa mga social media po namin. Thanks for watching and abangan niyo po yung mga susunod pang episode. Maraming salamat. See you sa next episode. Let's go sa ulitin yan.